Anong plano mo? Talaga bang ayaw mo nang mabuhay? Tanong ni Ramon, ang matalik na kaibigan at personal assistant ni Andres, habang nakatingin sa kanya ng may halong awa at pag-aalala. Tumikim si Andres at bumantong hininga ng malalim, tila ba gustong pakawalan ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Siguro nga, mahina niyang sagot, ang tinig niya'y puno ng lungkot. Ano pa bang silbi ng buhay ko? Mamamatay rin naman ako. At kahit sabihin nating may pag-asa pang gumaling ako, ano pa ang halaga ng buhay na ito? Wala na ang pamilya ko. Ang buong buhay ko, puro sakit at kalungkutan lang ang naranasan ko, dagdag niya, habang nakatingin sa kawalan. Napakamot ng ulo si Ramon, tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng kaibigan. Loko ka talaga, pare. Kung ako sa'yo, mag-iwan ka man lang ng pamana. Sino ang magmamana ng lahat ng kayamanan mo kung wala kang anak? Magkaroon ka muna ng anak bago ka magdesisyong sumuko. Alam mo, masarap sa pakiramdam na may anak ka, na may magpapatuloy ng lahi mo. Madiing sabi ni Ramon, na may halong pilosopiya at paninindigan. Napaisip si Andres. Sa bagay, may punto ka. Pero paano naman ako magkakaanak kung ayokong makipagrelasyon? Baka lalo lang bumigay ang puso ko kung gagawin ko yun, sagot niya, may halong kaba sa tinig. May paraan naman, pare. Surrogacy ang sagot dyan. Maghanap tayo ng babaeng magdadala ng anak mo nang hindi mo kailangang makipagsiping. Ay inject lang ang sperm mo sa katawan niya, tapos yun na, mabubuntis na siya. Medyo magastos, pero sulit naman, paliwanag ni Ramon na para bang isang eksperto. Napangiti si Andres, tila ba nabuhayan ng loob. Okay, Ramon, gawin na natin yan. Maghanap ka na agad ng babae. Kailangan nating magmadali bago pa ako abutan ng kamatayan, seryosong sagot ni Andres, na may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Hayaan mo, pare. Ako na ang bahala, sagot ni Ramon, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Samantala, sa kabilang banda, umiiyak si Marisol habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Malubha na ang kalagayan nito at kailangang sumailalim sa isang mahalagang operasyon upang mapahaba pa ang buhay. Ngunit ang halaga ng operasyon ay sobrang laki, at ang pamilya ni Marisol ay salat sa buhay. Tatlo na lang silang mag-anak, si Marisol, ang kanyang ina, at ang bunsong kapatid niyang si Luz, na 7 taong gulang. Ate, mamamatay na po ba si Mama? Iiwan na po ba niya tayo? Tanong ni Luz, habang umiiyak at mahigpit na nakayakap sa kanyang ate. Umiling si Marisol at pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi, Luz. Hindi mangyayari yun. Gagawa ng paraan si ate, ha? Magtiwala ka lang. Gagawin ko ang lahat para maligtas si Mama, matatag niyang sabi habang niyayakap ang kapatid. Kinabukasan, nagtungo si Marisol sa kanyang kaibigang si Isabel upang manghiram ng pera para sa kanilang hapunan. Salamat, Isabel, sa palagi mong pagtulong sa akin. Hindi ko na mabilang ang utang ko sa'yo, sabi ni Marisol, na may halong hiya at pasasalamat. Nginitian siya ni Isabel. Ano ka ba, Marisol? Para saan pa't magkaibigan tayo? Nandito lang ako para sa'yo. At saka, hindi naman habang buhay ganito ang sitwasyon mo. Makakaahon din kayo sa hirap. Nga pala, may nakita akong job hiring. Mag-apply ka na. Maid ang trabaho, pero okay na rin kaysa wala. Libre pa ang tirahan at pagkain, kaya sulit ang sahod, sabi ni Isabel, na tila nagbibigay ng pag-asa kay Marisol. Salamat ulit, Isabel. Bukas na bukas, pupuntahan ko na yan, sagot ni Marisol, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Maagang nagising si Marisol, puno ng pag-asa at kaba, upang puntahan ang address na ibinigay ni Isabel. Habang naglalakad siya papunta sa agency, hindi niya maiwasang magdasal na sana'y maging maayos ang lahat. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakapasa sa interview. Ngunit hindi niya alam, isang pagkakamali ang naganap, maling address ang naibigay ng staff ng agency dahil sa dami ng dokumentong kailangang asikasuhin. Pagdating niya sa address, natulala siya sa laki at ganda ng bahay. Ang mansyong iyon ay tila isang palasyo na kinuha mula sa mga pelikula. Ilang beses siyang nagdalawang isip bago tuluyang tumawag sa pintuan. Nang bumukas ito, halos mapaurong siya nang makita ang isang matangkad at makisig na lalaki. Kumunat ang noo nito habang pinagmamasdan siya. Teka, siya ba ang babaeng napili ko? Bulong ni Ramon sa sarili, habang tinitingnan si Marisol mula ulo hanggang paa. Magandang araw po.
Ako po si Marisol. Pinapunta po ako ng agency dito. Bati ni Marisol na may kasamang ngiti, pilit na itinatago ang kaba. Pinagmasdan siya ni Ramon ng mas matagal pa. Pwede na siguro siya. Mas maganda pa siya kaysa sa babaeng napili ko, muli niyang bulong sa sarili, ngunit sapat na lakas upang marinig ni Marisol. Po, may sinabi po ba kayo, sir? Tanong ni Marisol habang bahagyang nakataas ang kilay. Mabilis na umiling si Ramon. Wala naman. Pasok ka na. Sumunod si Marisol sa lalaki, ang kanyang mga mata ay hindi mapigil ang magmasid sa marangyang disenyo ng bahay. Pinaupo siya nito sa sala, at bagamat kinakabahan, hindi mapigilan ni Marisol na makaramdam ng saya. Sa wakas, magkakaroon na rin siya ng trabaho. Inabot ni Ramon ang isang brown envelope kay Marisol. Narito ang kontrata. Basahin mong mabuti bago mo pirmahan, sabi nito na may tipid ng ngiti. Binuksan ni Marisol ang envelope ngunit naluha siya sa dami ng nakasulat. Hindi siya bihasa sa Ingles dahil hindi siya nakapag-aral ng maayos. Sa halip na basahin, agad niyang pinirmahan ang dokumento. Okay na po, sabi niya habang inaabot pabalik ang kontrata. Okay, bukas, kailangan mong magpa-medical para masigurong healthy ka. May bisyo ka ba? Tanong ni Ramon. Umiling si Marisol. Wala po, bihira lang din po akong uminom ng alak. Maganda. Kailangang sigurado tayong malusog ang katawan mo dahil kailangan naming masigurado na magiging healthy ang baby sa sinapupunan mo, mahinahong sabi ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Marisol sa narinig. Ha, baby? Anong baby ang sinasabi nyo? Tanong niya na may halong pagkagulat. Hindi mo ba alam? Nandito ka para maging surrogate mother. Dadalhin mo ang anak ni Andres. Bakit? Nagulat ka ba? Sagot ni Ramon na tila nagtataka rin. Tumayo si Marisol, ang mukha'y puno ng pagkabigla. Ano? Hindi ko alam ito. Hindi ito ang inaplayan kong trabaho. Maid ang trabaho na pinuntahan ko. Bakit may sumisigaw? Tanong ng isang lalaking kagigising lang. Nang magtama ang kanilang mga mata, napalunok si Marisol. Ang gwapo niya. Malaanghel ang mukha niya, bulong niya sa sarili. May sinabi ka ba? Tanong ni Ramon habang nakataas ang kilay. Ha, wala. Mabilis na sagot ni Marisol, pilit na itinatago ang hiya. Lumapit ang lalaki sa kanila. Siya na ba ang magiging surrogate mother? Magaling ka talagang pumili, Ramon. Pasado siya sa akin, sabi nito sabay ngiti. Hoy, teka lang. Ano ba ang nangyayari dito? Maid ang trabaho na inaplayan ko, singit ni Marisol, ang boses ay puno ng galit at pagkalito. Bakit ka nandito? Hindi maid ang hinahanap namin kundi surrogate mother, sagot ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Marisol. Oh may gulay. Nagkamali ang agency ng bigay na address. Ngumisi ang lalaki. Pues, hindi na namin kasalanan iyon. Nakapirma ka na ba ng kontrata? Marahang tumango si Marisol. Oo, bakit? Paano ba yan? Hindi ka na pwedeng umatras dahil nakapirma ka na. At nakasaad sa kontrata na kapag umatras ka, magbabayad ka ng 10 milyon, nakangising saad ng lalaki. Napaupo si Marisol sa couch, nang hihina. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Puro kamalasan na lang, bulong niya habang naluluha. Pero kapag tinuloy mo ito, babayaran ka namin ng 10 milyon. Hindi na masama, di ba? Dagdag ng lalaki. Napatingin si Marisol kay Andres. Pero hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Ang hirap naman maging mangmang. Hindi ko kasi naintindihan ang nakasulat sa kontrata kaya hindi ko binasa, dagdag ni Marisol, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Mahinang natawa si Ramon. Anong plano mo? Aatras ka ba o hindi? Malalim na bumantong hininga si Marisol. Kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Deal na. Nasaan ang 10 milyon? Kailangan ko iyon para sa mama ko. Ngumiti si Andres. Okay, tara puntahan natin ang mama mo. Tumango-tango si Andres, ang mukha'y puno ng seryosong ekspresyon. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil may kapalit naman ng perang iyon. Bukas, aalis tayo para simulan na kung ano ang napag-usapan. Magpahinga ka na sa kwarto mo, sabi niya sa malamig ngunit maingat na tono. Marahang tumango si Marisol, tila naguguluhan pa rin, at agad na nagtungo sa kanyang silid. Pagkahigi niya sa malambot na kama, malalim siyang bumantong hininga. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang alon sa dagat na hindi mapakali. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito.
Wala pa siyang karanasan sa pagiging malapit sa lalaki, ngunit ngayon, magkakaroon siya ng anak. Paano niya kakayanin ang proseso? Lalo na kung normal delivery ang mangyayari, iniisip niya habang nakatingin sa kisame. Kinabukasan, maagang nagbihis sina Andres at Marisol para sa kanilang biyahe. Habang nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Marisol ang kabahan. Ang bawat kilometro na kanilang tinatahak ay tila nagpapalakas ng kanyang kaba. Nang makarating sila sa ospital, ang malamig na hangin doon ay parang sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Nagsimula na ang doktor sa proseso ng pag-combine ng kanilang cells. Kailangan lang natin maghintay ng ilang araw hanggang 1 linggo para malaman kung fertilized na ang egg bago natin ito ay transfer sa'yo, paliwanag ni Andres habang pauwi na sila. Tumango lamang si Marisol, tahimik ngunit puno ng tanong. Napatingin siya kay Andres, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Nga pala, bakit kailangan mo pa ng surrogate? Hindi ba mas madali kung, alam mo na, makipagrelasyon ka na lang sa babae dyan? Tanong niya, may halong biro ngunit may bahid ng kuryosidad. Tumikim si Andres, bahagyang napangiti. Wala lang, ayoko lang. At saka, nakakapagod. Ngumuso si Marisol, nagpipigil ng tawa. Ah, ganun. Mahina pala ang tuhod mo sa ganyan, biro niya, ngunit halata ang pang-aasar. Napabuntong hininga si Andres. Kung wala lang akong sakit sa puso, baka kapag ikaw ang inano ko dyan, magsawa ka, bulong niya sa sarili, ngunit sapat na lakas upang marinig ni Marisol. Tumaas ang kilay ng dalaga. Ha, may sinabi ka ba? Wala, manahimik ka na lang, sagot ni Andres habang nakafocus sa pagmamaneho. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng masarap na amoy ng pagkain. Napatingin si Andres kay Marisol, at hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang ganda nito. Hindi ito iyong tipikal na kagandahan, ito'y isang uri ng ganda na hindi nakakasawang tingnan, bagkus ay tila nakakaakit sa bawat sandali. Hoy, tulala ka na naman sa ganda ko, pabirong sabi ni Marisol, sabay kindat. Napakurap si Andres, tila natauhan. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Maganda ka. Saang banda? Inirapan siya ni Marisol, ngunit may halong ngiti. Ay sus, kunwari ka pang hindi nagagandahan sa akin, kanina pa nga nakatulala ka. Umayos ka nga, bawal kang ma-in-love sa akin. Ako lang ang magdadala ng anak mo, pero walang love, sabi ni Marisol, ang tono'y parang nagbabala. Napangiti si Andres, bahagyang tumawa. Asa ka namang mai-in-love ako sa'yo. At saka, hindi ka naman maganda. Maraming maganda dyan sa tabi na nagkakandara pa sa akin. Asar na tumawa si Marisol. Kung makapanglait ka, akala mo kung sinong gwapo. Para sabihin ko sa'yo, mas marami pang gwapo dyan sa tabi, at isa pa, maganda ako. Period. Tumawa si Andres, tila naaliw sa pagiging prangka ni Marisol. Pakialam ko kung gwapo sila, sa paningin mo lang naman. At isa pa, kung maganda ka, bakit wala kang boyfriend? Isa lang ang ibig sabihin niyan, pangit ka kasi kaya walang nagkakagusto sa'yo. Naiinis na tinusok ni Marisol ang ulam na nasa harapan. Porke walang boyfriend, pangit na agad. Hindi ba pwedeng busy lang ako sa pamilya ko? Sa pag-iisip kung paano makakahanap ng malaking halaga para sa operasyon ng mama ko. Hindi ba pwedeng ganun, sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon. Napakurap si Andres, tila nataman sa sinabi ni Marisol. Sa totoo lang, humanga siya sa tapang nito. Hindi niya akalaing may mabigat palang dinadala ang dalaga. Alam niya kung gaano kahirap ang mawalan ng mahal sa buhay, at sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na pasan ni Marisol. Sige na, huwag na nating pahabain ang usapan na to. Siya nga pala, feel at home ka lang dito. Kagaya ko, amo ka rin ng mga kasambahay ko. Utusan mo sila hanggat gusto mo, sabi ni Andres, pilit na binabago ang usapan. Namilog ang mata ni Marisol. Ay, talaga, mamamatay ka na. Bakit hindi pa ngayon? Nawala ang ngiti sa labi ni Andres. Anong sinabi mo? Malakas na tumawa si Marisol sabay palakpak. May lang. Bakit nga pala mamamatay ka? Masyado pang maaga para mamatay ka di ba? Ang mabubuting tao lang ang maagang kinukuha ni Lord. Wala naman sa mukha mo na mabuti kang tao. Kaya bakit ang aga mo naman yatang mamamatay? Naningkit ang mata ni Andres dahil sa sinabi ng dalaga. Sumosobra ka na talaga, ha? Nginitian siya ni Marisol. May lang ulit. Pero bakit nga?
Anong rason? May sakit ka ba o bet mo lang mamatay ng maaga? Huwag ka nang magalit. Sorry na. So, anong ang dahilan? Inis na bumantong hininga si Andres. Dahil may sakit ako sa puso. Nanlaki ang mata ni Marisol. Talaga? Wing nga eh. Bakit ayaw mong magpagamot? Marami ka namang pera. Malala na ba? Hindi pa naman. Sabi ng doktor, may chance pa akong magamot at gumaling, sagot naman ni Andres. Eh bakit nga ayaw mo pang magpagamot? Para saan pa? Nawalan na ako ng ganang mabuhay dahil wala rin namang dahilan para mabuhay. Ako, matagal akong nabuhay mag-isa, simula nang mawala ang pamilya ko. Ang hirap palang maging mag-isa sa buhay. Nakakabaliw, malungkot na sabi ni Andres. Siniko siya ni Marisol. Ang drama mo naman. Pero naiintindihan ko naman yung part na nawalan ka na ng ganang mabuhay dahil nag-iisa ka na lang. Oo, mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Pero sa tingin mo ba, matutuwa sila kapag ganyan ka na hindi ka lumalaban para mabuhay? Sa tingin mo ba, ginasto nilang matigok agad? Kung may kakayahan lang siguro ang mga magulang mo na mabuhay ulit, baka sinakal ka na ng mama mo. Kumunat naman ang noo ni Andres. At bakit naman niya ako sisakilin? Eh syempre, gusto mo nang matigok agad eh. Sasabihin nun, pasaway kang bata ka. Pinalaki kita ng maayos kahit mahirap, tapos gusto mo lang mamatay ng maaga. Pues, ako na lang ang papatay sa'yo. Sabi ni Marisol with action pa. Hindi naman mapigilan ni Andres na matawa dahil sa kakulaitan ng dalaga. Naaaliw siya sa pagiging natural nito kung gumalaw, hindi kagaya ng mga babaeng nakasalamuhan niya na may hilig magpanggap. Malay ko, sabi ni Andres sabay kibit-balikat. Anong malay mo? Talagang mangyayari yun. Walang magulang na gustong matigok agad ang anak nila. Kaya nga nila tayo inaalagaan at pinalaki dahil gusto nilang mabuhay tayo ng matagal. Bakit? Sa tingin mo ba ginasto ng mga magulang mo na mawala agad sa mundong to? Hindi naman, di ba? Natahimik naman si Andres. Naisip niya kasi na may punto naman ang sinasabi ni Marisol. Oo na. Ikaw na ang tama. Palagi naman kayong tamang mga babae, kaya lahat kayo may tama na sa utak, sabi ni Andres sabay talikod. Oo, talagang tama kami palagi, at mali kayong mga lalaki. Matitino kasi kaming mga babae, kayo ay abnormal, sigaw ni Marisol sa paalis na si Andres. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagulat na lang si Marisol nang duguin siya. Kaagad niyang tinawag si Andres. Nang laki naman ang mga mata ni Andres at ay nalalayan siya patungong banyo. Binigyan siya nito ng sanitary napkin at kaagad silang nagtungo sa ospital. Bakit dinyugo si Marisol? Hindi ba dapat hindi na siya magkakaroon ng ganyan dahil mabubuntis na siya? Takang tanong ni Andres. IVF fail. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Fenes. Pwede naman nating ulitin, sabi ng doktor kay Andres. Bakit po nag-fail? Hindi po ba healthy ang cell ni Marisol? Bumantong hininga ang doktora. Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito. At saka, malaki naman talagang chance na sa unang try ay maging fail ito. Huwag kang mag-alala, pwede namang sumubok ng sumubok hanggang sa mabuntis na talaga siya. Ganoon naman ang nangyayari sa iba. Malalim na bumantong hininga si Andres. Gusto na talaga niyang magkaanak bago siya tuluyang mamatay. Matamlay ang itsura ni Andres hanggang sa makauwi sila. Napansin naman yun ni Marisol. Hoy, ayos ka lang. Ang tamlay mo sabi sa kanya ni Marisol sabay kalabit. Ayos lang. Medyo nalungkot lang ako sa nangyari, malami ang sabi ni Andres. Nginitian siya ni Marisol. Ayos lang yun. Sabi ng doktor, di ba, talagang nangyayari daw ang mag-fail sa unang try. Pwede pa namang sumubok basta huwag kang mawalan ng pag-asa. Basta kumain ka ng masusustansyang pagkain para maging healthy yung puting katas mo. Bigla namang natawa si Andres. Puting katas talaga. Tumango si Marisol. Oo, malamang puti ang kulay Sige na, matutulog na muna ako. Inaantok na ako sabi ng dalaga sabay alis sa kanyang harapan. Natatawang naiiling na lang si Andres. Hindi niya kasi inaasahan ang mga salitaan ni Marisol sa kanya. Kamusta? Buntis na ba si Marisol? Tanong sa kanya ni Ramon. Umiling si Andres. Hindi pa Nag-fail. Pero pwede namang sumubok ulit, tugon ni Andres. Ayos lang yan. Ganoon talaga sa una. Kapag nabuntis naman na si Marisol, magiging okay ka na rin, sabi naman ni Ramon. Sana nga, hindi na ako makapaghintay na maging daddy Nasa sabik na,
sabi ni Andres. Natawa naman si Ramon. Pero bago ka maging daddy talaga, pag-aralan mo muna kung paano mag-alaga ng baby, lalong-lalo na ang pagtatanggal ng dumi ng baby. Dapat hindi ka mandiri kasi anak mo naman yun. Natawa naman si Andres. Oo, nanunood nga ako kung paano mag-alaga ng baby, magpalat ng damit, tapos magtimpla ng didi at iba pa. Pag-aaralan ko rin yung pagtanggal ng dumi ng baby. Ngumisi si Ramon. Dapat lang. Hindi naman pwedeng si Marisol ang laging mag-aalaga ng anak ninyo dahil hindi biro ang manganak. Nanghihina talaga ang mga babae. Oo, alam ko naman yun, tumawa si Ramon. Very good. Daddy ka na nga talaga kung mag-isip. Masaya ako para sa'yo. Ipagpatuloy mo yan. Natawa na rin si Andres. Ikaw, ang tanda-tanda mo na, wala ka bang balak na magkaanak? Magkaroon ng pamilya. Wala ka pang girlfriend, di ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nagkibit balikat naman si Ramon. Tsaka na siguro. Hindi ko pa makita yung babaeng sa tingin ko ay para sa akin yung babaeng makakasama ko sa buhay. Gusto ko, kapag nakita ko ang babaeng yun, sa kanya ko maramdaman na kami ang itinadhana para sa isa't isa. Ayoko kasi ng pinagtagpo lang pero hindi tinadhana. Napakamot ng ulo si Andres. Alam mo, ikaw, napaka-old-fashioned mo talaga. Naniniwala ka talaga sa mga ganyan. O baka ayaw mo lang talagang magkaroon ng girlfriend. Dapat mag-girlfriend ka ng marami para may pagpilian ka. Mabilis na umiling si Ramon. Ayoko ng ganun. Gusto ko kung sino ang magiging girlfriend ko ngayon, siya na ang makakasama ko sa habang buhay, kumbaga siya na ang pakakasalan ko. Ayoko nang mag-girlfriend lang ako at pagkatapos kapag hindi ko na siya gusto o nagsawa na kami sa isa't isa, maghihiwalay na lang kami. Ayoko ng ganoon. Napangiti naman si Andres. Ang swerte ng babaeng mamahalin mo dahil ganyan ka mag-isip. Bihira na lang ang mga lalaking katulad mo. Tumawa naman si Ramon. Siyempre naman, tinuruan ako ng papa ko kung paano maging isang mabuting lalaki na hindi ang katawan ng habol sa babae. Napatango na lamang si Andres. Okay, sige sabi mo Sana mahanap mo na ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Nagkwentuhan silang dalawa sabay tawanan. Kahit papaano ay naalis ang lungkot na naramdaman ni Andres dahil kausap niya si Ramon. Sumunod na araw, muling sumubok sila Andres at Marisol, pero kagaya ng una, nag-fail din ito. Pero syempre, hindi sumuko si Andres dahil naniniwala siya na magkakaroon siya ng anak through IVF. Ngunit sa diyang hindi umaayon kay Andres ang lahat, palagi na lang nagfe-fail. Siguro kung gawin niyo na lang yun ang natural process, sabi ng doktor kay Andres. Kumunat ang noo niya. Anong ibig mong sabihin, Doc? Yung magsiping kayong dalawa. Alam kong wala yun sa option mo dahil nag-aalala ka nga sa sakit mo at baka hindi kayanin ng puso mo ang mga intimate scene, pero Andres, I'm your doctor ever since, at hindi pa naman ganoon kalala ang sakit mo sa puso, you can still do it, Andres. Baka hindi talaga para sa'yo ang ganitong proseso. Mas malaki pa rin ang chance mo na mabuntis mo ang isang babae kapag nagsiping kayong dalawa. Kaya ang mabuti pa, iyon na lang ang gawin mo kung gusto mo talagang magkaanak, dagdag pa ng doktor. Napalunok naman si Andres sabay tingin kay Marisol. Napatingin din sa kanya ang inosenteng mukha ni Marisol. Habang nasa biyahe sila, hindi maiwasang mapatingin ni Andres kay Marisol. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Marisol ang sinabi sa kanya ng doktor. Oh, bakit tingin ka ng tingin dyan? May gusto ka bang sabihin? Biglang tanong sa kanya ng dalaga. Kumurap-kurap naman si Andres bago nagsalita. Wala naman. Napapatingin lang ako. Tumango na lang si Marisol at saka tumingin sa kalsada, habang si Andres ay pinagpapawisan. Nang makauwi sila, nagpahinga muna si Marisol. Hindi naman makatulog si Andres kaya hinintay niyang magising si Marisol. Pagsapit ng hapon, magmeryenda ka na, sabi niya kay Marisol nang makalabas ang dalaga ng kwarto. Okay, sige. Ikaw din, sagot ng dalaga sabay tungo sa kusina. Muling napalunok si Andres. Nga pala, may pag-uusapan tayo. Tumaas ang kilay ng dalaga sabay tingin sa kanya. Ano yun? Tanong ni Marisol habang kumakain. Tumikim si Andres. Alam ko na medyo hindi mo magugustuhan ito, pero wala ka nang magagawa at kailangan natin yung gawin dahil nabayaran na kita. Kumunat ang noo ni Marisol. Oh, ano nga yun? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa dyan. Sabihin mo na agad. Kumamo ng ulo si Andres. Kasi nga, di ba,
Palagi na lang failed yung IVF. Narinig mo naman siguro yung sabi ng doktor, gawin na lang natin siya ng natural, kumbaga. Alam mo na, mag-aano tayo. Tinaas niya ang kilay ni Marisol. Ano? Anong mag-aano? Sabihin mo ng maayos. Alam mo na yun, hirit pa ni Andres. Natatawa naman si Marisol pero nagpipigil siya. Anong alam ko na yun? Wala akong alam, pagkukunwari ni Marisol. Sumimangot naman si Andres. Bahala ka nga dyan. Niloloko mo naman ako eh. Tumawa naman si Marisol nang mapansing namumula ang mukha ni Andres. Malamang nahihiya ang binata sa sasabihin sa kanya kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Mag-aano nga, bubutasin mo na ako. Ganon nakangising sabi ni Marisol. Namilog naman ang mata ni Andres. Ha? Anong bubutasin? Bakit ba ganyan ang mga salitaan mo? Tumawa naman si Marisol. Alam mo na yun. Tila ba si Andres ang nahihiya sa kanilang sitwasyon dahil sa walang prenong bibig ni Marisol. Ngunit ang hindi niya alam ay dinadaan na lamang ni Marisol sa biro ang lahat upang itago ang kanyang kabang nararamdaman sa pinasok niyang sitwasyon. Sige na, manood ka na ng tutorial. Gusto ko ng magandang performance mo, ha? Sambit pa ni Marisol at tuluyan siyang bumalik sa kanyang silid. At doon siya nag-isip-isip. Kung sakaling matagumpay siyang magbubuntis ay alam niyang iiwan at ibibigay rin niya ang bata kay Andres pagkapanganak niya dahil yun ang ipinaliwanag sa kanya ni Ramon. Parang hindi niya kayang ipamigay na lang ang bata na iluluwal niya sa mundong ito kung sakali. Dahil sa sitwasyon ay dinagdagan pa ni Andres ng 5 milyon ang bayad niya kay Marisol. Walang pagdadalawang isip iyong tinanggap ng dalaga kahit na ang buong pagkababae na niya ang nakasalalay. Tutal naman ay pera ang dahilan kung bakit siya nandito ngayon. Dumating nga ang gabi na kanilang pinag-usapan at dahil ito ang first time ni Marisol ay labis niya itong pinaghandaan. Ayaw naman niyang mapahiya ang kanyang lahi sa harap ni Andres. Naghilamos talaga siya ng mabuti sa bawat sulok ng kanyang katawan. At nang matapos siya sa banyo ay nagtungo na siya sa silid ni Andres. Kung tutuusin ay parehas pa silang walang karanasan sa bagay na yun. Pumasok na si Marisol sa kwarto ni Andres. Sa sobrang excited niya sa sobrang kaba ay hindi na niya nagawa pang kumatok. Naabutan naman niya itong nag-stretching at nagpo-push up pa nga at kung ano-ano pa. Wow, nag-stretching pa talaga ang loko, ha? Natatawang sambit ni Marisol sa sarili habang nagkahalukip-kip at nakasandal sa may pinto. Mga ilang sandali din siyang nakatayo doon bago siya nito napansin at napasigaw ito. What the hell, usual nito at biglang napatayo sa pagpo-post up. Nandyan ka na pala, bakit hindi ka man lang kumatok, usual ni Andres. Kinuha nito ang towel at pinunasan ang pawis niya. Napalunok naman si Marisol nang bumungad ang abs nito sa kanya na nakahubad kasi ito at naka-jogging pants naman sa pang-ibaba. Ganon kasi ako ka-excited, wika ni Marisol habang walang patid na nakatitig sa abs ni Andres. Nagulat na lamang siya nang isang tuwalya ang tumama sa kanyang mukha. Manek, usual nito sa kanya sabay pasok sa banyo. Ako pa ang manak siya nga itong gusto akong buntisin, sambit ni Marisol at marahas na napalingon sa pintuan ng banyo at iniangat pa ang kamao niya para kay Andres. Hay, kung hindi ka lang talaga masarap, wika niya. Napatingin naman siya sa tuwalya na hawak niya at hindi napigilang amuyin iyon. Bango, kinikilig pang sambit nito. Dahil nga sa napanood na movie ni Marisol ay kinuha na niya ang props niya para sa gabing ito. Paglabas naman ng banyo ni Andres ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang nakagapos sa kama si Marisol at nakatakip ang mga mata nito. Marisol, anong nangyari sa'yo? Shit, what happened? Sambit ni Andres habang inalis ang takip sa mata ni Marisol. Maya-maya pa ay naalimpungatan ang dalaga at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Andres na natataranta. Marisol, anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito? May iba bang nakapasok dito? Tarantang wika ni Andres habang kinakalag ng tali niya. Tanga, itigil mo yan. Huwag mo ngang alisin props ko. Ganito sa 50 shades. Sabi ko sa'yo, manood ka ng tutorial Nakatulog lang ako sa sobrang tagal mong maligo, wika pa ni Marisol at pinupunasan pa ang kaunting laway na kumawala sa bunganga niya. Oh God, sira talaga ang ulo mo no. Akala ko pinasok na tayo ng masamang loob, napapakamot na wika ni Andres. So, paano yan? Simulan na ba natin? Matapang na pahayag ni Marisol at akma na sanang susunggaban si Andres nang ma-realize niya na ginapos nga pala niyang sarili.
Natawa naman si Andres sa nguso ni Marisol na pilit siyang inaabot at dahil doon ay siya na ang kusang lumapit dito at sinunggaban ito ng halik, marahas at mapag-angle. Dahan-dahanin mo lang ha dahil baka sa sobrang kasarapan ito pa ang dahilan para matigok ka, biro ni Marisol sa pagitan ng kanilang halik. Natawa naman bigla si Andres. Oo, huwag kang mag-alala. Nagpatuloy pa ang nangyayari sa kanilang dalawa ng dalaga hanggang sa mabuntis na nga ng tuluyan si Marisol. Masayang-masaya naman si Andres dahil sa wakas nagbunga ang matagal na niyang pinakahihintay. At habang magkasama sila ng dalaga sa kanyang bahay mas lalo namang lumalim ang nararamdaman ni Andres para kay Marisol. Kumain ka ng maraming prutas at gulay para healthy ang baby natin, sabi ni Andres habang abala sa paghahanda ng pagkain ni Marisol. Oo, basta mamaya tabi ulit tayong matulog ha. Natatakot na kasi akong mag-isa sa kwarto ko pabebe na sabi ni Marisol. Oo naman, tabi tayo mamaya. Sige na, kumain ka na, saad ni Andres. Simula nang mabuntis ang dalaga tila nag-iiba ang ugali nito. Pabebe ito at madalas nag-iinarte. Palagi rin itong umiiyak kahit na sa simpleng bagay. Medyo nahihirapan nga si Andres dahil hindi naman siya sanay sa ganito. Nalaman niya na dala lang pala yun ng pagbubuntis kaya nag-iba ang ugali ni Marisol. Andres, gusto ko ng mansanas na may bagoong, please. Bili ka ha, yung matamis na bagoong, sabi ni Marisol sabay nguso. Okay, sige, dito ka lang, sagot naman ni Andres at saka nagmamadaling sumakay ng kotse. Nang makabili siya ng mansanas at bagoong, agad niyang inilagay ito sa lagayan at saka ibinigay kay Marisol na nakaupo sa sala. Nagliwanag naman ang mata ng dalaga. Very good, Andres. Okay, sige kainin mo na, sabi ni Marisol na ikinagulat naman ni Andres. Ha, anong kainin? Ngumisi si Marisol. Ikaw ang kakain niyan. Gusto kong makita na kumakain ka niyan. Ano hindi naman ako kumakain ng ganito. Bakit nagpabili ka pa kung ako lang pala ang kakain? Naguguluhang tanong ni Andres. Tumikom naman ang bibig ni Marisol at saka nagsimulang mangilid ang luha. Ilang saglit pa ay tuluyan na itong umiyak. Nataranta namang bigla si Andres. Oh, okay sige na, kakainin ko na. Huwag ka nang umiyak, please, sabi niya sabay pahid ng mga luha ng dalaga. Talaga, as in uubusin mo yan para sa akin, nakangusong sabi ng dalaga. Alang-inang napatango si Andres sabay ting sa mansanas at bagoong. Oo, sige na, huwag ka nang umiyak, malawak na ngumiti si Mason. Yay, thank you, the best ka talaga, masayang sabi nito. Nagsimula nang kumain si Hayden ng mansanas na may bagoong. Kahit papaano ay nagustuhan naman niya ang lasa nito. Kaya naman pinilit niya talagang ubusin ito sa harapan ng dalaga. Wow, naubos mo. Very good ka talaga kahit kailan, masayang sabi ni Maxen sabay yakap kay Andres. Uminom naman ng maraming tubig si Andres. Inisip na lang niya na gagawin niya ang lahat para mapasaya si Marisol. Kinabukasan, nagpabili naman si Maxen ng mangga at ketchup. Pagkatapos ay hinalo-halo niya ito. Andres, para sa'yo, sabi ni Maxen sabay lapag ng maliit na mangkok sa harapan ni Andres. Ano to? Tak ang tanong ni Hayden habang nakatingin sa dinala sa kanya ni Marisol. Kainin mo yan, Andres, tapos pagmamasdan kita. Natutuwa kasi ako pag kumakain ka ng mga pagkain gusto ko Ang sarap mong pagmasdan, sabi niya sabay hagak Jeff. Napalunok naman si Andres. Ganun ba? Ano ba itong pagkain na to? Diyos ko, bulong niya pa. Mangga yan na may ketchup, mabilis na tugon ni Mine. Nanlaki naman ang mga mata ni Andres. Ano? Mangga na may ketchup. Anong klaseng yun? Tapos ipapakain mo sa akin. Ngumuso naman si Marisol. Bakit? Ayaw mo ba? Nagagalit ka ba sa akin? Napakamot ng ulo si Hayden. Hindi ako nagagalit. Sadyang nagugulat lang ako sa mga pinapakain mo sa akin. Hindi ko kayang kainin ng ganito at isa pa, ikaw ang naglilihi dyan kaya bakit ako ang pinapakain mo nito? Kinagat ni Maxen ang labi niya at saka nagsimulang umiyak. Lumapit naman sa kanya si Andres sabay yakap. So nagagalit ka nga sa akin. Hindi mo gusto ang inihahanda ko sa'yo. Ang sama mo. Bakit ka nagagalit sa akin? Umiiyak na sabi ni Maxen. Mariing napapikit si Andres. Hindi niya kasi akalain na ganito pala maglihi si Marisol. Kakaiba ang mga gusto nitong ipakain sa kanya. Ayaw naman niyang makitang umiiyak si Marisol pero kapag napapatingin siya sa mangga na may ketchup, gusto niyang masuka.
Hindi naman ako nagagalit. Nagagalit ako sa mangga na may ketchup. Bakit pa kasi nilagyan mo ng ketchup? Pwede namang asin na lang. Kumalas ng yakap si Hayden kay Marisol. Gusto ko ng ketchup eh. Please, kainin mo na para mapanood na kita, pabebeng sabi ni Marisol. Ilang beses namang napalunok si Andres pero kasi bigla na namang umiyak si Mine kaya naman wala nang nagawa pa si Andres kundi piliting kainin ang manggang may ketchup. Kada subo ni Andres ay parang isusuka niya lahat ang kinain niya. Uminom siya agad ng maraming tubig para hindi niya malasahan ang mangga na may ketchup sa bibig niya. Wow! Sinasabi ko na nga ba at magugustuhan mo? Ang bilis mong kumain, sabi ni Maxen sabay palakpak. Napahawak naman sa bibig si Hayden dahil nasusuka na talaga siya. Hindi alam ni Maxen na kaya niya binibilisan ng pagkain para maubos na agad ito. Wow! Konti na lang at mauubos mo na yan, parang batang sabi ni Maxen. Nang maubos ni Andres ang mangga na may ketchup, niyakap niya ng mahigpit si Maxen. Very good ka, Hayden. Thank you dahil napasaya mo kami ni baby, tuwang-tuwang sabi ni Maxen. Nangingilid naman ang mga luha ni Andres habang nakatingin kay Marisol at nang pumasok na ito sa kanilang kwarto, agad na nagtungo si Andres sa banyo at saka sa muka. Nanghihina siyang napahawak sa bowl habang sumusuka. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina para maghanap ng panghimagas. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ayos ka lang, tanong sa kanya ni Ramon na kara-rating lang. Katatapos ko lang sa muka, sagot ni Hayden sabay kain ng leche flan. Ah, okay. Bakit ka naman sa muka? Hinang-hina ang itsura mo, sabi ni Ramon habang nakatingin sa kanya. Bamantong hininga si Andres. Paano hindi masusuka eh? Mangga na may ketchup ang pinakain sa akin ni Mason. Grabe, akala ko susuka na ako sa harapan niya kanina. Puro inom na nga lang ako ng tubig para hindi ko malasahan ang pagkain yun. Humagalpak naman ng tawa si Ramon. Seryoso, pinakain niya sa'yo yun. Bakit mo naman kasi kinain? Malamang, umiiyak siya. Ayoko nang umiiyak siya dahil masama yun para sa baby namin kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan siya maglilihi. Kakaiba, nakakasuka, saad ni Hayden sabay kamot sa ulo. Natatawa naman si Ramon. Ganun talaga, sa iba't ibang paraan sila naglilihi. Good luck na lang talaga sa'yo. Good luck na lang talaga sa mga pagkain kakaiba na kakainin mo. Kayanin mo sana inis namang bamantong hininga si Hayden iniisip niya pa lang na may ipapakain na namang kakaiba sa kanya si Marisol ay kinakabahan na siya sana lang talaga makayanan kung kainin ang mga pagkaing imbento niya wika ni Hayden sabay buntong hininga tumawa naman si Ramon kayanin mo talaga para sa anak mo sumunod na araw nagluto si Maxen ng lumpiang Shanghai pero ang pagsasawa nito ay honey syrup nang makita ni Hayden na papalapit na sa kanya si Maxen gusto na niyang maiyak inilapag ni Maxen ang dala niyang pagkain sa harapan ni Andres na pakamot na lang si Andres kasabay ng pagbuntong hininga kainin mo yan ha panunuorin ulit kita masarap yan at alam kong magugustuhan mo yan masayang sabi ni Maxen sabay halik sa pisngi ni Andres ano ta honey. Mabilis na tumango si Marisol oo dyan mo sa sausaw ang lumpiang Shanghai sige na kumain ka na papanoorin kita parang gusto na tuloy na maiyak ni Andres gusto na niyang tumakbo palayo kay Maxen natatakot na siya sa mga susunod pang ipapakain sa kanya nito o bakit nakatitig ka lang dyan nagagandahan ka ba sa lumpiang Shanghai sabi ni Maxen sa kanya napakurap si Hayden oo ang ganda ng pagkakaluto ng lumpiang Shanghai palusot niya sabay pilit na ngumiti-ngumiti naman si Marisol syempre naman kaya nga kainin mo na yan para maging masaya na ako please kainin mo na excited na akong makita kang kumakain naluluhan namang kumuha ng Shanghai si Andres at sa kamarahan na isinawsaw sa honey ang konti lang naman ng honey mo dapat marami sabi ni Marisol sabay kuha ng lumpiang Shanghai na hawak ni Andres at pagkatapos ay isinawsaw niya ito ng maigi na pangiwi naman si Andres habang nakatingin sa lumpiang Shanghai na maraming honey ganito dapat karaming honey o kainin mo na sabi pa ni Maxen sabay abot sa kanya ng lumpiang Shanghai na iiyak namang kinuha yon ni Andres marahan niya itong kinagat at kulang na lang ay maduwal siya sa kakaibang lasa nito inubo tuloy siya kaya uminom siya ng maraming tubig sabi ko na magugustuhan mo talaga yan pero dapat dahan-dahanin mo lang para hindi ka ubuhin ayos lang naman kahit na dahan-dahanin mo lang ang pagkain mo sabi ni Maxen sabay tawa wala namang masabi si Andres kundi ang marahang kumain ng lumpiang Shanghai sa totoo lang gusto na niyang umiyak ng malakas gusto na nga rin niyang magtago kay Maxen sa tuwing magdadala ito ng pagkain sa kanya sa susunod kaya ano ba kaya ang pwede kong ipakain sa'yo.
Wala pa kasi akong naiisip biglang sabi ni Marisol mabilis na umiling si Hayden huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano baka makasama sa please Maxen huwag na masyado ka ng maraming pinapakain sa akin nakakaiba hindi ko alam kung makakaya ko pang kainin yun tama na please nagmamakaawa na ako sa'yo pagmamakaawa ni Andres na kulang na lang ay umiyak sa harapan ni Marisol ngumuso naman sa kanya ito bakit ayaw mo na ba magagalit ka na ba sa akin kapag pinaglutuan pa kita ng kakaibang pagkain mabilis namang umiling si Hayden hindi sadyang tama na sa mga pagkain ganito baka kasi hindi nakayanin ng sikmura ako bakit naman wala namang lason ang ipinapakain ko sa'yo basta kainin mo ang binibigay ko para masaya kami ni baby parehas sabi ni Maxen sabay ngiti at dahil masaya si Mason marahan na lang na tumango si Hayden bilang sang-ayon ayaw naman kasi niyang makita pang umiiyak si Mason kaya naman pinilit niyang ubusin ang lumpyang Shanghai na may honey sauce kahit na sa totoo lang gusto na niyang maduwal lumipas pa ang mga araw sa wakas ay nalagpasan din ni Hayden ang mga pagkaing pinapakain sa kanya ni Marisol sa wakas ay tumigil na rin ito medyo sumasakit ang tiyan ko malumanay na sabi ni Marisol habang nakahawak sa kanyang tiyan ano bakit naman may nakain ka bang iba o ano nag-aalalang tanong ni Andres umiling naman si Maxen wala medyo sumasakit lang siguro dahil sa malaki na siya ilog ang mga mata ni Hayden nang makita niyang paggalaw sa tiyan ni Mine wow nakita mo yun parang sumipa na si baby sa tiyan mo na mamanghang sabi ni Hayden mabilis namang tumango si Maxen oo palagi na siyang ganyan simula nang lumaki ng tiyan ko malikot na siya nararamdaman ko ng pagsipa niya sa loob ng tiyan ko. Paano pala yun di nasisipa niya ang lamang loob mo ngumiti si Marisol oo sobrang sakit kapag nasisipa niya ang atay ko tapos nasisipa niya nga rin ang baga ko nakakamatay pa naman yun kapag nasisipa ang baga ng laki ang mga mata ni Andres ano. Paano maiiwasan yun paano na hindi niya masisipa ang baga mo baka kung anong mangyari sa'yo malakas na natawa si Marisol may lang hindi nasisipa ng baby ang lamang loob ng isang buntis may sarili naman kasi silang lagayan kumbaga parang sa itlog may lagayan sila na puno ng tubig at yun ang nagpoprotekta sa kanila sa loob ng tiyan tumango si Hayden grabe ang galing no nakakamangha kayong mga babae talagang kinakaya ninyong mabuntis at manganak yung iba hindi kinakayang manganak dahil sa hirap kaya nga may namamatay pagkatapos manganak napatangu-tangu na lang si Andres nga pala kumain ka na nagluto ako ng ulam wika ni Andres sabay yaya kay Maxi na kumain nagtungo sila sa kusina na palunok si Hayden nang matikman ni Marisol ang luto niyang umiwi naman ito grabe ang alat naman nito papatayin mo ba ako sa sobrang alat nito nakangiwing sabi ni Marisol agad namang tinikman ni Hayden ang luto niya napakamot na lang siya ng ulo nang matikman niyang maalat nga ito sorry gusto ko lang naman nalutuan ka hindi ko na malayo na maalat pala wika ni Andres sabay kuha ng pagkain ni Mason ayos lang naman kahit na huwag mo na akong paglutuan hindi mo na kailangang magpasikat pa pero bakit mo pala ta ginagawa mahal mo na ako no nakangising tanong ni Marisol nan laki naman ang mata ni H din anong mahal hindi ko mamahalin ang isang pangit na kagaya mo sabi niya sabay iwas ng tingin tumawa naman si Marisol talaga lang pangit pero napapansin ko na palagi kang nakatingin sa akin pasulyap-sulyap ka pa nga tapos sasabihan mo ako ng pangit mga palusot mo rin napakagatlabi naman si Hayden hoy hindi kita tinitingnan sa tiyan mo ako nakatingin saan ako hindi bakit naman kita tingnan na tao na lang si Maxen totoo naman kasi ang sinasabi niya talagang napapansin niya ang palaging nakatingin sa kanya si Andres minsan pa nga ay tumatagal ang pagtitig nito sa kanya sa totoo lang aaminin ni Maxen sa kanyang sarili na mayroon na siyang nararamdaman para kay Andres pero ayaw niya itong ipahalata at ipaalam dahil ang nasa isip niya kapag nanganak na siya ay hindi na niya makakasama pa ang lalaki dahil lang naman kasi sa baby na nasa tiyan niya kaya kay sila nagsasama pero ito lang kapag gusto mo akong titigan huwag kang mahiya tumitig ka lang hanggat gusto mo sa bagay hindi naman kasi nakakasawa ang ganda ko mayabang na sabi ni Marisol mariing napapikit si Andres ewan ko sayo bahala ka nga dyan tinawanan siya ni Marisol okay sige matutulog na nga lang ako hindi naman ako gutom nagsayang ka lang ng mga rekado napakaalat ng niluto mo sumimangot naman si Hyde grabe ka naman sa akin gusto lang naman sana kitang ipagluto sa susunod mag-aaral akong magluto para sayo tipid namang ngumiti si Mason iba kasi ang sinasabi ng bibig ni Andres sa ginagawa nito napapaisip tuloy si Maxen kung wala ba talagang pagtingin sa kanya si Hayden pero ayaw naman niyang umasa dahil ayaw niyang masaktan ang importante ay naging maayos naman ang mama niya bakit ka nakatitig sa akin baka matuno naman ako alam kong gwapo ako pero huwag mo akong masyadong titigan dahil nakakailang sabi ni Hayden sabay ngisi napakurap naman si Marisol hoy ang yabang mo napatitig lang ako sa mukha mo dahil hindi ako makapaniwala na may kasama akong unggoy sabi ni Maxen sabay lakad palayo natawa na lang si Andres natatawa siya sa mukha ni Marisol kapag naiinis ito mas lalo tuloy itong gumaganda sa paningin niya.
At mas lalo tuloy siyang naaadik na tingnan ito palagi lumipas pa ang ilang buwan tuluyan ang minahal ni Andres ang dalaga at dahil kay Maxen tila nagkaroon ng dahilan si Andres para mabuhay hinawakan ni Andres ang dibdib niya na bahagyang kumikirot ayos ka lang ba tanong ni Ramon sa kanya marahan naman siyang tumango oo pero medyo kumirot lang ang dibdib ko Ramon gusto ko upang mabuhay ng matagal na patingin sa kanya si Ramon huwag mong sabihin gusto mo nang magpagamot tumango si Hayden oo tama ka gusto kong magpagamot mahal ko na si Marisol at sigurado ako sa nararamdaman ko kaya pagkatapos niyang manganak magtutungo ako sa ibang bansa para magpagamot ikaw muna ang bahala sa mag-ina kung ngumiti naman si Ramon oo naman walang problema masaya ako dahil may dahilan ka na para mabuhay salamat Ramon huwag kang mag-alala pinagdarasal ko naman na mahanap mo na ang babaeng magpapatibok ng puso mo saad ni Andres sabay ngisi tumawa si Ramon huwag yan ang ipagdasal mo sana gumaling ka ng tuluyan oo naman syempre pero kasi baka mainggit kasi ni Marisol kapag naging okay na kami baka doon mo maramdaman ang kalungkutan bilang single sabi ni Hayden sabay tawa kumamaw naman ng ulo si Ramon hindi naman ako maiinggit kahit maglampungan pa kayo sa harapan ko hindi talaga ako maiinggit at saka hindi naman ako nagmamadali sa pag-ibig bahala na kung dumating sa buhay kong babaeng yun o hindi natatawang napailing na lang si Hayden okay sige sabi mo basta ikaw na muna ang bahala sa mag-ina ko kapag umalis na ako para magpagamot ipinagkakatiwala ko na sila sa oo ako ang bahala basta magpagaling ka at umuwi ka dito nang maayos ka na bawal ka pang mamatay sabi ni Ramon sabay tawa na pangiti na lamang si Andres tinapaktapik naman siya sa balikat ni Ramon masaya si Andres na mayroon siyang kaibigan na kagaya ni Ramon na nandyan sa tabi niya simula nang maging mag-isa siya sa buhay kaibigan na ni minsan ay hindi siya tinalikuran lumipas pa ang ilang buwan dumating na ang araw ng panganganak ni Maxen isang malusog na baby ang iniluwal ni Marisol tuwang-tuwa naman si Andres nang makita niya ang kanyang anak kakaibang saya ang bumalot sa kanya at pakiramdam niya tila banaba ang kanyang pagkatao napakagwapo naman ng baby ko na yan manang-mana sa daddy niya bulong ni Andres habang nakatingin sa kanyang anak pagkatapos ay bumaling naman siya kay Mason na kumakain nilapitan niya ito at saka bigla na lang hinalkan sa noo nagulat naman ang dalaga sa kanyang ginawa salamat dahil binigyan mo ako ng isang malusog na anak sabi ni Hayden sabay ngiti wala yun at isa pa may kapalit naman ang ginawa kong yan kaya hindi mo kailangang magpasalamat dagdag pa doon mabait ka sa akin at saka inas-ikaso mo talaga ako sabi naman ni Mine kinuha ni Hayden ang kamay ni Mine at saka hinalikan ito. Namilog ang mata ni Maxen sabay tingin ng diretso sa binata Marisol alam mo naman, ba nawala na talaga akong balak na mabuhay pa pero dahil at sa anak natin gusto kong mabuhay pa gusto kong magpagamot para makasama ko kayo ng mas matagal na iiyak na sabi ni Andres naguguluhan naman si Marisol, ha? Ano ang ibig mong sabihin? Lahat ng ipinakita ko sa iyo ay totoo. Ang pag-aalaga ko sa iyo, ginasto ko talagang gawin yon. Hindi dahil sa kailangan kong gawin, kundi dahil ginasto ko na alagaan ka at asikasuhin dahil mahal na kita, Marisol. Nanlaki naman ang mata ni Marisol. Ha? Anong sinabi mo? Ngumiti si Hayden. Mahal na kita. Simula nang una pa lang kitang makita, naramdaman ko nang may kakaiba sa'yo. At habang magkasama tayo, tila mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa'yo, hanggang sa mapagtanto ko na mahal na pala kita. Kaya sana'y walang magbago sa ating dalawa. Sana'y hindi mo ako layuan. Sana huwag kang magalit. Mahina siyang hinampes sa balikat ni Marisol. At bakit naman kita lalayuan? At bakit ako magagalit? Sa totoo lang, masaya ako. Akala ko kasi pagkatapos kong manganak ay basta mo na lang akong iitsapuera, nawalan ka ng pakialam sa akin. Kaya naman masaya ako ngayon dahil inamin mo na mahal mo ako. Makakasama ko rin ang anak natin. Masaya ako dahil doon. Mahigpit na niyakap ni Hayden si Marisol. Aalagaan ko muna kayo ng isang buwan, at pagkatapos ay pupunta ako ng ibang bansa para magpagamot. Ipagdasal mo na maging successful ang paggamot sa akin. Hinaplos ni Marisol ang likuran ni Hayden. Oo naman. Araw-araw kitang ipagdadasal. Hindi ka pa pwedeng matigok dahil kailangan ka pa namin ng anak mo, sabi ni Marisol sabay tawa. Talagang inalagaan ng maigi ni Hayden si Marisol pati na ang kanilang anak. Siya na ang halos kumikilos sa pag-aalaga ng anak nila, at hindi niya hinahayaan si Marisol na kumilos. Talagang pinagpapahinga niya lang si Marisol. Grabe, baby, kaunti pa lang nakakain pero may kakaiba ng amoy ang tae mo, moktol ni Hayden habang nagtatanggal ng dumi ng anak niya. Ganoon talaga, wala namang taing mabango, no, sabi naman ni Marisol sabay tawa. Lumipas pa ang mga araw. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Hayden. Naluluhang niyakap ni Marisol ang binata.
Dapat pagbalik mo dito, magaling ka na, ha? Dapat okay ka na, ha? Sabi ni Marisol kasabay ng pagragasa ng kanyang mga luha. Pinahid ni Hayden ang luha ni Marisol gamit ang kanyang palad. Oo naman. Magpapagaling ako para sa inyo ng anak natin. Sige na, baka mahuli ka pa sa flight mo. Mag-iingat ka ulit, mahal na mahal kita, honey, saad ni Marisol sabay halik sa labi ni Hayden. Mahal na mahal din kita. Aalis na ako, honey. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Mabilis lang naman ang mga araw. I love you, honey, sabi pa ni Hayden bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Hindi naman mapigil ang maiyak ni Marisol hanggang tuluyang mawala sa paningin niya ang sasakyan ni Hayden. Pero naisip niya na para din naman yun sa kanila. Gustuhin man niyang sumama ay hindi maaari dahil may sanggol pa siyang inaalagaan. Tinawagan naman ni Marisol ang kaibigan niyang si Isabel, at ilang oras pa ang lumipas ay nakarating na ito sa kanila. Grabe ka, hindi ko kinaya ang mga nakikita ko ngayon. Akala ko sobrang busy ka sa pagtatrabaho kaya hindi mo ako nagawang tawagan. Pero ito pala ang nangyari. Instant mommy ka na pala, hindi makapaniwalang sabi ni Isabel. Tumawa si Marisol. Kahit ako nga ay hindi pa rin makapaniwala na isa na akong ganap na ina. Parang sobrang bilis ng pangyayari. Mabuti na lang talaga at minahal ka ng lalaking bumuntis sa'yo. Ang swerte mo, girl. Bukod sa mayaman na ang partner mo, gwapo na at mabait pa. Full package. Sana all, nakangiting sabi ni Isabel. Napailing naman si Marisol. Oo nga eh. Ang swerte ko dahil ako na ang babaeng minahal niya. Sana all talaga, mala fairy tale ang love story. Sana mahanap ko rin ang lalaking para sa akin. Wala pa rin kasi akong balak na magjowa ngayon. Alam mo naman, choosy talaga ako. Gusto ko lang na maging worth it ang lalaking pipiliin ko, saad ni Isabel habang nakatingin sa anak ni Marisol. Tama ka naman. Dapat naman ganoon talaga. Hindi yung nagjojowa mo ay yung mahal mo talaga, at yung last na at papakasalan mo, sabi pa ni Marisol. Nagkwentuhan naman silang dalawang magkaibigan hanggang dumating si Ramon at nagkatinginan sina Ramon at Isabel. Tumagal yun ng ilang segundo. Grabe naman kayo kung magkatinginan, parang nasa Korean drama lang kayo. Natatawang sabi ni Marisol. Tila nataranta naman ang dalawa sabay iwas ng tingin. Namumula ang mukha ni Isabel at tumingin kay Marisol. Panira kang babae ka, bulong nito sa kanya. Ngumisi naman si Marisol. Ramon, gusto pa yatang makipagtitigan ang kaibigan ko sa'yo, panunukso ni Marisol. Nanlaki naman ang mata ni Isabel. Ano? Anong sabi mo? Tak-ang tanong ni Ramon sabay lapit sa kinaroroonan nila. Muling nagkatinginan ang dalawa na ikinangisi naman ni Marisol. Mukhang may pag-iibigang mabubuo sa inyong dalawa. Ha? Pang-aasar ni Marisol. Hinampas naman siya sa braso ni Isabel. Aray ko naman. Masakit yun. Daing naman ni Marisol. Loka-loka ka kasi kung ano ang pinagsasabi mo. Manahimik ka nga lang dyan, natatawang sabi ni Isabel pero pinigilan niya ang kanyang sarili at nagkunwaring naiinis. Sus, kunwari ka pa. Huwag kang mag-alala, single naman yang si Ramon. Napakamot naman ng ulo si Ramon. Loka ka, Marisol. Nga pala, kumain na ba kayo? Ako muna ang baalang magtingin-tingin sa inyo ng anak mo habang wala pa si Hayden kaya huwag kang mahihiyang mag-utos sa akin, Marisol. Salamat, Ramon. Pero kapag kaya ko naman, hindi na ako mag-uutos sa'yo. Nga pala, si Isabel ay hindi pa kumakain. Yayain mo siya. Kain kayong dalawa, sabi ni Marisol sabay belang sa kanyang kaibigan. Ngumuso naman si Isabel. Kalokohan talaga nitong babaeng to. Nangaasar ka ba? Natawa naman si Ramon. Isabel, tara kumain muna tayo. Baka nagugutom ka na. Napakurap naman si Isabel habang si Marisol naman ay kulang na lang ay magwala sa kilig na nararamdaman niya. Makahulugan niyang sinundan ng tingin ang dalawa. Samantala, mabilis na lumipas ang ilang buwan. Nakangiti si Hayden habang nakatingin sa larawan ng kanyang mag-ina sa screen ng cellphone niya. Miss na miss ko na kayong dalawa. Ilang oras na lang at magkikita na tayo, sabi ni Hayden sabay hinggang malalim. Abala naman sa pag-aalaga ng anak si Marisol at pinapatulog na niya ang anak nila. Tulog na, baby ko. Mahal ka ng mommy mo, pakantang sabi ni Marisol habang buhat ang kanilang anak. Nagulat na lamang si Marisol nang biglang may umakap sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang makita kung sino ito.
Honey, umiiyak na sabi ni Marisol. Inilapag muna ni Marisol sa crib ang kanilang anak at saka mahigpit na niyakap si Hayden. Hindi niya mapigil ang maluha. Grabe, miss na miss kita, honey. Halos araw-araw akong nagdadasal na maging successful ang paggaling mo, at ngayon nandito ka na sa harapan ko. Sobrang saya ko, sabi ni Marisol habang umiiyak. Napaiyak na rin si Hayden. Miss na miss ko rin kayong dalawa ng anak natin. Walang oras na hindi ko kayo inisip, at kagaya mo, nagdarasal din ako na sana gumaling na ako. Salamat dahil ipinagdasal mo ako, honey. Nang kumalas sila ng yakap, siniil ng halik ni Hayden si Marisol at dahil sasabik sila sa isa't isa, nagsalo sila sa mainit na kaganapan. Isang buwan ang lumipas simula nang makauwi si Hayden, nagpakasal na sila ni Marisol. Sobrang saya naman ni Marisol dahil sa wakas naging isa na sila ni Hayden. Maraming tao ang tuwang-tuwa para sa kanila. Alam mo, honey, hindi ko akalain na mangyayari ito sa buhay ko. Akala ko nga matatagalan pa bago ko mahanap ang lalaking magmamahal sa akin ng totoo, sabi ni Marisol habang yakap ang kanyang asawa. Kahit ako nga rin, honey. Sa totoo nga lang ay hindi na ako umaasa pa na mahanap ko ang babaeng para sa akin dahil nga ayaw ko nang mabuhay noon. Kumbaga, wala naman akong rason para mabuhay pa. Pero nang dumating ka, nagbago ang buhay ko. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong mundo. Salamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay ko, maluhaluhang sabi ni Hayden. Hinawakan siya sa pisngi ni Marisol. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil napakabuti mong asawa. Ang swerte ko sa iyo. Ngumiti naman si Hayden. Maswerte ako sa iyo dahil isang kagaya mo ang napangasawa ko, at binigyan mo pa ako ng napakagwapong anak. Nagtawanan at nagharutan muna silang dalawa bago natulog. Sobrang nagpapasalamat sila sa itaas dahil natagpuan nila ang isa't isa, at nangako sila sa isa't isa na walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. Simula nga nang ikasal sila ni Hayden ay doon na rin ni Marisol pinatira ang magulang niya at kapatid. Labis naman ang pagpapasalamat ng kanyang ina sa kanya dahil sa ginawa niya ang lahat upang madugtungan lang ang buhay nito. Kahit na isang napakabigat na desisyon ang maging surrogate ay hindi nagdalawang isip ang dalaga na gawin ito para sa kanyang pamilya kaya't dahil doon ay proud na proud ang kanyang ina. Samantala, abala naman si Isabel sa paglalaba nang dumating si Ramon mula sa kanyang likuran. Isabel, tawag sa kanya ng binata. Ay, sigaw ni Isabel nang makita niya ang binata. Sa tarantan niya ay agad siyang napatayo at nadulas dahil sa sabon sa lapag, napaupo tuloy siya sa planggana na mayroong mga damit. Aray ko po, daing ni Isabel sabay hawak sa kanyang balakang. Agad naman siyang itinayo ni Ramon. Ayos ka lang ba? Nakatitig lang siya sa binata. Diyos ko, siya na ba talaga ang Prince Charming ko? Bulong niya sa sarili. Ha, may sinasabi ka ba? Saan ang masakit sa'yo? Sabihin mo sa akin. Dadalhin kita kaagad sa ospital. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Ramon sa kanya. Mabilis na umiling si Isabel. Ha, wala ito. Grabe ka naman sa pause effect dyan. Malayo sa bituka ang pagkakabagsak ko, at isa pa, wala akong sinasabi, palusot naman ni Isabel. Hala, mama, si ate may lalaking kasama. May jowa na si ate, sigaw ng bunsong kapatid ni Isabel. Nanlaki naman ang mata ni Isabel nang tingnan sila ng mama niya. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanila. Oh, Isabel, anong gayumang ginamit mo sa lalaking yan? Seryosong sabi ng mama ni Isabel. Mama naman anong pinagsasabi niyo dyan? At isa pa, hindi ko siya jowa. Kaibigan siya ni Marisol, sabi naman ni Isabel. Tumaas ang kilay ng mama niya. Hay nako, palusot ka pa. Kulang na nga lang ay maihi ka sa kilig. Halika, lalaki, dito ka't i-interviewin kita, sabi ng mama niya sabay hatak kay Ramon. Natatawa namang nagpatianod si Ramon sa mama. Kaagad namang sumunod si Isabel pero nadapa na naman siya. Pesteng buhay to. Oo, palagi na lang ba akong mamalasin sa buhay, inis na sabi ni Isabel sabay bangon. Abangan ang susunod na yugto ng pag-ibig ni Ramon at Isabel.